8 kabanata. Kwento ng mga di kwento. Ang mga kwento na hindi na ikwento ay hindi nawawala. Tahimik lang silang naghihintay ng pagkakataong marinig muli. Lumipas ang ilang araw mula nang makalabas si Aro sa gubat ng kaluluwa. Ang araw ay tila mas mainit pero hindi na mabigat. Ang langit mas asul. Ang hangin mas pamilyar. Para sa mga tao sa nayon, normal lang ang lahat. Pero para kay Aro, lahat ay nagbago. Hindi siya naging ibang tao, pero bumalik siya bilang buo. Sa isang Sabado ng hapon, habang abala ang mga bata sa pararuan, nakita si Aro sa lilim ng isang puno. May hawak na lapis, papel, at ilang ukit ng surat mangyan. Wala siyang mikropono, wala ring entablado. Pero bawat batang nakikinig sa kanya ay tila humihinga sa bawat salita niya. May isang nilalang na nagngangalang Binai, kwento niya. Hindi siya basta matanda. Siya ang tagabantay ng mga kwentong nilimot. Tagaingat ng mga pangalan na hindi na binabanggit. Kuya, totoo ba talaga siya? Tanong ng isang batang babae. Napangiti si Aro. Depende kung tinawag ka na ba niya. Nag-umpisang gumuhit si Aro ng simbolo sa lupa gamit ang patpat. Alam niyo ba kung bakit may mga ukit sa mga bato sa bundok? Hindi lang yun basta sining. Kwento yun, mga pangalan, mga panata. Bawat guhit may buhay. Bakit hindi na namin to tinuturo sa school? Sigaw ng isa. Yun ang tanong na dapat nating sagutin ngayon. Sagot ni Aro habang tinuturo ang kanilang guro, si Miss Lorna na nakangiti sa likod nila. Sa loob ng paaralan, sinimulan nila ang isang munting proyekto. Isang silid na dedikado sa mga kwento ng mga mangyan. Hindi ito museo, hindi ito para sa turista. Ito'y silid alaala para sa mga batang katulad nila. Para matutunan nila ang mga kwento bago pa ito tuluyang mawala. Gumawa si Aro ng mga simpleng materyales. Mga baybay na isinalin sa salitang madaling basahin. Mga alamat na dinamtungan niya gamit ang mga karanasan niya sa gubat. At isang malaking mapa ng bundok. May mga marka kung saan niya naramdaman ang bawat pagsubok. Isang araw, habang inaayos niya ang mga papel, napansin niyang may isang matandang babae sa labas ng bintana. Nakaupo ito sa lilim ng puno, may hawak na baston. Hindi niya agad napansin ang mukha, pero ramdam niya agad ang presensya. Lumabas siya. Lola? Tersan? Tumango ang matanda. May dinala ka mula sa gubat. Mga kwento lang po. Hindi lang kwento. Kaluluwa. At dahil sa iyo, may mga kaluluwang makakatawid na. Tumingin si Aro sa langit. Tahimik. Hindi ko akalain ganito pala kahalaga ang mga kwentong to. Dahil hindi lang ito para sa kanila. Para ito sa iyo at sa mga susunod pa. Kaya huwag mong hayaang mamatay ang mga di kwento. Buhayin mo sila. Kagabi na, sinimulan si Aro ang isa pang proyekto. Isang podcast. Hindi pang social media lang, hindi rin pang viral. Gusto niya lang magsimula. Kwentong ugat. Ang mga alamat ng lupa. Bawat episode, isang alamat, isang paniniwala, isang pagsubok. At sa bawat episode, lagi siyang nagsasabi sa huli, kung naririnig mo to, baka ikaw na ang susunod na tatawagin ng gubat. Minsan, sa ating gabi, naririnig pa rin niya ang boses ni Binai. Hindi na ito boses ng bawala, ito'y parang paalala na kung sakaling balimutan niya ulit kung sino siya, may daan pa rin pabalik. At minsan, nararamdaman niyang may batang lalapit sa kanya, magtatanong, Kuya Aro, totoo ba yung kwento mo? At lagi siyang may isang sagot lang. Depende.
Handa ka na bang marinig ang totoo? Kung gusto mong maging tagapagdala rin ng mga kwento ng pinagmulan mo, i-share mo ang video na ito o mag-iwan ng comment kung anong alamat ang gusto mong muling marinig. Abangan mo sa 9 na kabanata, Mga Ukit na Buhay.